goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong e-search sa aking channel ang title, The Only Way to Go to Heaven. Magandang araw sa ating lahat. Sa panahon natin ngayon, marahil ay maraming mga tao ang nagtatanong kung mayroon nga ba talagang Diyos dahil sa hirap ng buhay, at dahil sa marami ang nawalan ng hanap buhay, at dahil dito, marahil ay madidagdagan rin ang bilang ng mga atheist. Subalit ang kahirapang ito, ay wala pa sa kalingkingan ng hirap na daranasin ng sangkatauhan pagdating ng panahon. Sa pagbuhos ng Diyos ng kanyang galit sa makasalanang mundong ito, ay mararanasan ng tao ang matinding paghihirap, at hihilingin ng tao na siya ay mamatay na. Subalit, sinasabi ng Biblia na hindi siya mamamatay, at kanyang daranasin ang puot at galit ng Diyos. Revelation 9 verse 6. At sa mga araw na iyon, ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang para ay hindi nila matatagpuan, at magnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Kung ayaw nating danasin ang scenaryong ito, ay hayaang mong iligtas ka ng nag-iisang tagapagligtas, at linisin ka sa iyong mga kasalanan. Sa kabila ng kahirapan na ating nararanasan, ang presensya ng Diyos ay hinahanap ng karamihan lalo na ngayong pandemya, subalit, ang dapat na katanungan, ay nasaan tayo? Tayo ba ay namumuhay lang ayon sa ating kagustuhan at hindi sa kagustuhan ng lumikha na dapat na ginagawa ng sangkatauhan? Ano ba ang dapat nating gawin? Ano ang ating duty sa Diyos? Ito ay sinamarized ng Messiah sa Matthew 22. Matthew 22 verse 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ang Panginoon ay naghihintay lang ng ating paglapit at pagsuko sa Kanya ng ating mga pasan, kaya kung tayo ay nagtatanong kung nasaan ang Diyos, ang mas dapat nating itanong ay nasaan tayo, dahil ang Diyos ay laging naandyan. Matthew 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung ang maraming tao ay nagtatanong kung nasaan ang Diyos, ang iba naman ay nagtatanong, kung sino ang lumikha sa Diyos. Kung ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, ng universe, sino ang lumikha sa Kanya? Saan ang Diyos nanggaling? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Isa sa mga atheist ang nagtatanong tungkol sa existence o pag-iiral ng Diyos ay si Bertrand Russell, isang sikat na philosopher sa Britanya. Sinabi ni Russell, na simula sa edad na 15 years old, ay gumugol siya ng maraming oras sa pag-iisip tungkol sa bisa ng paniniwalang Kristiyano, na nakita niyang hindi nakakakumbinsi. Sa edad na ito, dumating siya sa conclusion na walang malayang pagpapasya o free will, at pagkaraan ng 2 taon, siya naman ay naniwala na walang buhay pagkatapos ng kamatayan, o life after death. Sa huli, sa edad na 18 years old, siya ay naging atheist. Isa pang atheist ay si Philip Adams. Isa sa malaki niyang katanungan, kung ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos, saan nagsimula ang Diyos? Kung ang Diyos na lumikha ng mga bagay, siya rin naman ay nangangailangan din ng isang tagalikha, ayon kay Philip Adams. Ang sansinukob ay may simula at halos walang sinuman ang tumututol dito. Ang isa sa pinaka-itinatag na mga prinsipyo ng Loika at Agham, katotohanan ay ang prinsipyo ng cause. Ang isang bagay na may simula ay may sapat na dahilan, may cause, o sanhi. Subalit, ang pahayag ni Russell, ang lahat ng bagay ay may dahilan. Ngunit kung iisipin, ang isang bagay na walang simula ay hindi na nangangailangan ng dahilan. Ang mga ateista sa ngayon, na gustong gumamit ng mga salita tulad ng rational, reasonable, at scientific, sa paglalarawan ng kanilang mga paniniwala, ay naniniwala na ang pinakadakilang simula sa lahat, sa universe ay walang anumang dahilan. Inaamin ng ilan, na ito ay isang problema, ngunit sinasabi nila, na ang pagsasabing hinawa ito ng Diyos, ay walang paliwanag dahil kailangan mong ipaliwanag kung saan nanggaling ang Diyos. Ngunit ito ba ay isang wastong katanungan o pagtutol? Ano kaya ang naging sanhi ng universe? Ang sanhi ng sansinukob o universe ay dapat na hindi materyal, dahil kung ang sanhi ay materyal o natural ang sanhi nito, ito ay sasailalim sa parehong mga batas ng pagkabulok. Kaya ang cause ng universe ay dapat na supernatural, ibig sabihin, non-material o spirit. Ang cause dapat nito ay outside ng space, ng matter at ng oras.
Ang ganitong cause, dahilan o sanhi ay hindi sasailalim sa batas ng pagkabulok, at sa gayon, ay hindi magkakaroon ng simula. Ibig sabihin, ang cause ay dapat eternal. Higit pa rito, ang sanhi ng sansinukob o universe ay kailangang maging hindi kapanipaniwalang kapangyarihan, ang napakalaking laki, at enerhiya na nakikita sa universe na magkasama, ay nagsasalita o nagpapakita tungkol sa kapangyarihang ito, at kailangang may sapat na dahilan. At ang Diyos ng Biblia ay inihahayag ng Biblia, na siyang lumikha ng sansinukob. The eternal God, all-powerful God, and Spirit, the non-material God. Psalms 90 verse 2. The eternal God. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. 1 Chronicles 29 verse 11. The all-powerful God. Iyo, O Panginoon ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay, at karangalan. Sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. John 4 verse 24. God the Spirit. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sinasabi ng Biblia, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Makikita ito sa Genesis 1 verse 1. Dito, nilikha ng Diyos mismo ang oras. Isa lamang na nasa labas ng panahon o hindi sakop ng oras ang makakagawa ng mga ito. Ang nasa labas ng oras ay timeless, sa madaling sabi siya ay eternal, at ito ang ating Diyos na buhay at buhay magpakailanman. Ngayon, anong uri ng dahilan o sanhi ang sapat, upang ipaliwanag ang pinagmulan ng buhay? Ang dahilan ay dapat na hindi kapanipaniwalang kapangyarihan at katalinuhan. Tayo ay namamangha sa mga scientist na nakatuklas ng nanotechnology sa mga buhay na bagay at ito ay isang kahangahangang pagkatuklas. Ngunit, kumusta naman ang isa na nag-imbento ng mga bagay na ito? Gaano pa ba siya katalino kaysa sa atin? Isa pang katangian ng Diyos na inihahayag ng Biblia na siya ay omniscient o all-knowing God. Psalms 139 verse 2-6. The all-knowing God. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko, at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin, ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Isaiah chapter 40 verse 13-14. Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon, o bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya? Kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan, at nagturo sa kanya sa landas ng katarungan, at nagturo sa kanya ng kaalaman, at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa? Sa kanyang mga nilikha pa lamang ay makikita na natin na mayroong Diyos. Ito ay ipinakita at inihahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia at sa kanyang mga kamangha-mangha na mga nilikha upang ang sin-o-man ay walang may dahilan. Romans 1 verse 18-22. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikwan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang may dahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga mangmang. Ang Biblia ay hindi kailanman nag-attempt na patunayan ang pagkakaroon ng Diyos, ngunit sa halip, ay ipinahahayag nito ng malinaw na mayroong Diyos, kaya ang ilan ay namuo ang katanungang ito, kung ang Diyos ang lumikha ng sansinukob, sino ang lumikha sa Diyos? Sila ay naniniwala, na ang lahat ng bagay na nag-e-exists ay mayroong cause, na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Subalit, ang totoong sinasabi ng law of cause and effect ay ang lahat ng bagay na may simula ay may dahilan, mayroong pangunahing pagkakaiba sa dalawa.
Halimbawa, alam natin sa basic law of science na ang universe ay may simula at sa makatuwid, ay kailangang magkaroon ng cause. Sinasabi ng first law of thermodynamics na ang enerhiya ay hindi maaring nilikha at hindi masisira. Sa madaling salita, ang kabuuang dami ng mass energy sa universe ay constant. Ang ikalawang law of thermodynamics naman ay nagsasabi na ang dami ng enerhiya na magagamit para gumana ay nauubos. Si Dr. Jonathan Sarfati ay nagpaliwanag na kung ang kabuuang amount ng mass energy ay limitado at ang dami ng nagagamit na enerhiya ay bumababa, ang universe ay hindi iiral magpakailanman. Isa pa sa mahalagang konsepto na dapat isaalang-alang ay ang fourth dimension ni Einstein, na kung saan ito ay sinusuportahan ng maraming experimental support, at nagpapakita na ang oras ay nakalinked sa matter and space. Kaya, ang oras mismo ay nagsimula na kasama ng matter at space. Since na ang Diyos sa kanyang definition ay ang lumikha ng buong sansinukob, siya ang lumikha ng oras. Kaya't hindi siya nalilimitahan ng oras o panahon na kanyang nilikha. Ang Diyos ay ang mataas at matayog na naninirahan sa kawalang hanggan. Ibig sabihin lang nito, siya ay hindi nilikha at walang pinagmulan. God had no beginning and had no end. Isaiah 57 verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumetahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Kaya habang ang mga nagdududa ay mabilis na inaatake ang pinakaunang talata ng Biblia, marahil ay hindi nila maunawaan na ang Genesis 1 verse 1 ay sumasalamin sa kung ano ang mga natutuklasan ng mga siyentipiko. Halimbawa na lamang nito, nakilala na ngayon na ang universe ay hindi eternal ngunit may pinagmulan. Ang pangkalahatang teorya ng teorya ni Einstein ay nagpapakita na ang time ay nakalinked sa bagay sa kalawakan. At ang Genesis ay tumutukoy sa tatlong ito, ang time, ang space at ang matter. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, ito ay tumutukoy sa oras. God created the heavens, ito ay tumutukoy sa space. And the earth, at ito naman ay tumutukoy sa matter. Ito ang oras ng paglikha ng Diyos. At malinaw, na hindi siya sakop o nasa ilalim ng kanyang mga nilikha. Sa madaling salita, walang lumikha sa Diyos, wala siyang pinagmulan, at wala rin siyang katapusan. Kung inyo pong nagustuhan ang video na ito, kindly share, like, and comment na rin po kayo sa aking mga video. At huwag kalilimutang pindutin ang subscribe button sa baba, para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Samahan ninyo akong muli ngayong 2022 sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at naway mas marami pa tayong ma-share ng way of salvation. God bless, and a blessed Happy New Year everyone. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.